mga dre, Minsan here. So dito ulit ako ngayon sa San Miguel, Bulacan. Hindi pa ako lumulabas kaya dito muna tayo magbablog. So yun, meron tayong another subscriber na humingi ng tulong dito sa San Miguel. Lapit siya sa Oriente kung tawagin. So ang problema niya sa motor, yung minor. Papunta na ako sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsors ko and supporters. Siyempre kung di dahil sa inyo wala ako dito ngayon. Kaya since dumadami na yung sponsors natin, binabalik naman natin ngayon sa mga subscribers natin yung suporta na ibinibigay nila sa atin, diba? So bali ang motor niya ay Raider 150 FI FI pala. Hindi, Raider 150 card pala, sorry. Hindi siya FI. So yun tutulungan natin ngayon dahil may problema siya sa kanyang motor. So ito na yung pinaka-oriente mga dre, kung saan yung bus terminal ng Baliwag naroon. So hindi ko alam yung exact bahay niya. So BPM natin siya. O nga pala mga dre, bago ko siya puntahan, magpapagas muna ako dahil wala na akong gasolina. So yung mga dre, since nasa dito tayo sa San Miguel, merong isang sikat na motovlogger dito na napakasaya mag-vlog. Nag-vlog, nabubulal pa no? Isang motovlogger dito na sikat na dito nakatira. So syempre hindi ko muna siya papangalanan, baka naman magalit sa atin dahil wala naman tayo, hindi pa natin siya nami-meet ng personal. So dito ako nagpapagas sa refill lagi. So ayun, nakita niya yung bahay niya dito, nadaanan ko. A little longer than a few minutes later. Andiyan ka na pala. Saan ba tayo? Naku, ba't mo pinaandar yan? Mainit makina. Ano ba nangyari dyan? Wala siya ano? Ano ba sasabi mong walang minor? Wala siyang minor nga. Mababa minor. Hindi yan. Ang baba minor. Yun lang yung problema mo. Nung nakaraang nasa Kalumpit ka, ay Kalumpit ba? May kawayan naman ako. Ayun. Medyo kulang sa idle. Pero kung totoo sa'yo, mababa talaga to. Dapat nandito siya sa gitna ng 1 and 2 So 1 and 2. So 1.5. Oo, ang standard idle ng Raider nasa 1.4 hanggang 1.6. Yan. Para maiwasan mo yung ingay sa tensioner. Yun nga, meron nga. Ayun. Dahil sa dahil sa idle. Isa pang nagiging cause ng ingay ng tensioner, yung kung mahilig ka mag-engine brake. Hindi naman ako mahilig. Ayun. Kapag mahilig ka mag-engine brake, yun din na magiging cause nun, iingay yung tensioner mo. Ayun. Ito hindi naman sa akin to galing, yun sa ibang mga nagko-comment lang din. Tsaka yung nagpapatulong sa akin. Bakit daw napakaingay ng tensioner ng Raider 150 carb? Diba? Hindi ko alam kung issue talaga ng motor yon, pero sa tingin ko lang siya, common issue na
experience nila dito sa Raider. Yung iba nagpapalit ng tensioner. Sabi nga nila. Yan. Pag bumababa yung menor, since carb yung motor mo, it's either yung carb dumudumi, yung spark plug, kahit sabihin mong bago lang yung spark plug, tapos basta 8,000 mileage na pataas yung buhay ng spark plug mo, ayan, nagkukos din yan sa idle mo. Dahil yung lakas ng kuryente na nangagaling sa spark plug, hindi na siya ganun kalakas compared dun sa bago siya, ha. Basta between 1 km to 8,000 km, nandun yung pinaka best performance talaga ng spark plug. Pero kung gusto mo naman, pwede rin dito. Ito may adjustan din naman dito, yung slack. Kaya lang, ang problema naman kapag dito ka nag-adjust ng idle, hindi naman kasi talaga pang idle to eh, di ba, pang slack lang yan. Ayun, mawawala ka ng play dito. Anong rim mo to, bro? Ano yan, pang sniper, X-speed. Kaya ba baklasin ng hindi baklas pairings? Hindi ata. Di ba? Ito lang siguro. Yung sa leg. Oh, yung leg shield lang naman eh. Hmm. Bakit? Balak mo bang pati yung patikod? Hindi. Bagong bago pa yung motor mo, ah. Isang taon pa lang yun. Ito, lagyan mo ng cover. Itong oil cooler. Ala pa, hindi pa ako nakakabili. Ayun. Kasi sayang eh kapag na-UP-UP yung ano, ang pangit tignan. Stop din kasi ako sa trabaho Oo. hanggang ngayon. Pero baka mag-start na ulit may kawalan. Sabi nga nung pinsan ko ba, ano raw, sabi ko kasi pupunta ka, nasa biyahe. Oh. Ang may wagang underseat! Hindi mo na lang ako sticker ha. Ay, wala pala dito yung screwdriver ko. Hindi, titingin din ako sa bahay. Pangit kasi yung stock eh. Bakit nga? So yun mga dre, problema niya yung idle. So yun nga, gaya ng explain ko kanina, dahil nawawala sa performance yung, sa best performance yung spark plug mo, hihina yung kuryente. So kapag mahina yung kuryente, hindi ganun kaganda yung sabog ng gasolina dun sa gas chamber ng motor mo, kaya naapektuhan tuloy yung performance ng motor. So para maiwasan natin yung mga ganun mga dre, gaya ng sabi ko, sundin natin yung maintenance sa manual para lagi natin na may meet yung best performance ng motor natin kapag ginagamit natin siya, di ba? Para na rin mas tumagal yung buhay ng makina o ng motor. So ang ganda ng Raider niya, bagong bago pa, makinis na makinis, gaya nga nasabi ni Jay ng Kamikaze, parang ano daw, bagong panganak na daga. Hindi mo makukuha dyan. Baka naman kaya, no? Baklas pa natin. Luminan. Eh, kaya naman siguro. Ba't pa natin binabaklas? So Hindi ko pa ito nawago. yan. Yan, kasya. Wait lang. Sige. So hindi namin matanggal tong tornilyo sa ilalim kasi siya matigas. Ayokong pagpilitang tanggalin, baka mabilog ko pa yung tornilyo. Mahirap na. Magkano kaya ako? Pag stock mags ng sniper, ang gas ka mga 7,000. 7,000. Oo. Pero pag yung ganyan, medyo madago kasi yan eh. Mahal yung mags. Mahal din yung, pero kung dual disc ka, yung katulad yan,
1.8 yung caliper isa. So 3.6 dalawa. Yung pang likod mo kung gusto mong ipareho 1.7 yata ang likod eh. Yung disc na ganito 1.650 isa. Yung mags nasa 6.8. Ang stock. Oo. Eh since wala ka pang gulong, add mo yung gulong. Yung gulong 3.8 isa, 130 130 yan. Yung 120 yata nasa mga 3.5 lang. Gulong sa likod lang yan, likod lang. Yung sa harap mga 2,000 pondo ka. Hindi na rin kailangan magpalit ng ano na Alin? front, ano? Front fender. Oo. Yung 80-80 hindi na. Itong fender hindi na rin papalitan yan. Hindi na. Ikaw kung gusto mong palitan, pwede naman. Kung ayaw mo ng stock eh. Pero sa akin kasi okay ako sa stock. Hindi, ako sa stock pa rin naman. Ako baka ako kasi sumayad. Hindi naman siya. Hindi naman. Nasaan na yung magnet ko? Ano tatak ng spark plug? Ngayon, split fire. Yun yung pinapromote ko eh. Okay naman din. O kahit na sabihin mong kahit wala akong sponsor doon, okay din yung performance eh. Subscriber din ako ni Sir Rick eh. Ayun, bait yun sa Reed. Ang may wagang compartment! Hindi na ako nangagawin kasi Pampanga. Dati madalas ako sa Pampanga. Ngayon hindi na ako nagagawin. Saan yung magnet ko? May wagang compartment. Oo. Ito. So yung mga dre, yung pangtanggal kasi nyo ng spark plug, wala na yung goma sa loob. Yung kasi yung mahawak eh. No, dulo ng spark plug yan. Wala na, kung makikita nyo man, wala na yung goma. So kapag wala na yung goma mga dre, kailangan meron kayong magnet tulad nito. So since wala akong alambre, itong ginagamit ko, wire, diba? So para mahugot mo yung spark plug doon sa loob, kapag ganito yung kaso ng motor nyo mga dre, gamit ko nito yung wire. Ayan, ikot mo yung wire dito, kailangan nakakapit siya. Ayan, kapag nakakapit na, shoot mo to doon sa suksoko ng spark plug para mahugot mo siya. Yan. Dahil walang goma yung panghugot mo ng spark plug, hindi natin siya matatanggal. Kaya gagamit ka ng magnet para dumikit siya. Yan. Ano na rin pala eh. Diba? Ito medyo nabababad to. Kaya ganito. Tapos yung reading niya, ayan, hindi ko alam kung ano nangyari. Ay hindi, okay lang pala. Medyo madumi lang talaga. Hindi mo nililinis. Hindi ko pa nalinis yan. Ayan. So ito, palitin na talaga to sa itsura nito. Eh since gumagana naman siya, kung sakaling kunyari nasa biyahe ka, masiraan ka na motor ng dahil pundi na yung spark plug, gawin mo na lang reserva. So kunin natin yung bagong spark plug. Kailan yun? Yung pinsang kong sabi, hindi ko lang daw sa sticker. Kaya walang problema, madami na tayo dalang sticker eh.
Kung nabasa ko yung ano, yung test mo, yung ano mo, coach mo na nasa Hmm. nung galing ako may kawayan, dumiretso ako doon. Kaso, nabasa ko, nandito na ako. Ah. So ito. Yun, kung gusto niyo bumili nito, available siya sa Shopee account ni Ace Precision Motor Parts, tsaka dun sa FB page nila. PM lang kayo kay Sir Philip kung order kayo nito. Pero may inom. May inom. Hindi na. Ano? Ano? Red doors? Ako, maaga pa. Sablay. Ayoko. Ano na lang? Tubig na ubod ng lamig. Ayan. Tayo mga dre. Nalakit tayo ng inamin. Tayo ko red doors ayun ah. Kulit eh. Joke lang yan syempre. Pero nauuhaw talaga ako. So kailangan lang natin ng sukusing malamig na tubig dahil kayo napapagala-gala. So ayan mga dre. Iipitan na natin siya. Pag ganitong naibiyahe yung motor mga dre at medyo mainit yung makina nyo, huwag nyong pipilitin na higpitan ng todo ang kahit anong tornilyo, lalo na tong spark plug nyo. Kapag nasira ang thread nito, mas malaking gastos ang kakaharapin nyo. So yan, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Nag-ikot na eh. Ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. Yan. Pag hand tight na, ibig sabihin ng Tagalog ng hand tight mga dre, nahigpitan nyo gamit lang ang kamay. Okay na yon. Hindi mo kailangan ng sobrang higpit, di ba? Pero para hindi siya kumalas, higpitan natin ng bahagyang bahagya lang gamit ang screwdriver. Ayan, okay na. Ito, testingin natin. Hindi ko nagamit yung aking racing Lotus gloves. Yung mga dito makakalat natin dyan. Ay, magaling. Ini-start ko, wala pa yung cup, di ba? Ay, track and roll tayo doon. Masyadong excited eh, no? Naalala ko yung vlog ko ng RKS eh. Oo. Bakit? Ini-start ko, tanggal din yung cup. Diba? Napaka-talino eh. Ano ka? Ayan na. Kanina, di ba wala sa gitna? O ngayon, nasa gitna na. Dahil nasa spark plug. Okay na. Ako yung nagpunta ka dito, kaso nasa San Rafael naman ako. Oo. Nandun ako sa asawa ko. Pangilan? Isa lang. Ay, isa lang ba? Bawal marami. Bawal ba marami? Alright mga dre. So another successful day of the Motomedic. Itang subscriber natin ay may problema sa minor. So wala pang isang taon yung motor niya, o isang taon na yata. So napakababa ng minor. So tinanong ko sa kanya kung ano, ilan na yung milyahe ng motor niya. Doon pa lang malalaman mo na kung bakit eh. So yun, ang ginawa ko, simple lang, nilito ang spark plug. So nakita nyo naman sa video kung gano'ng kababa yung minor niya o yung idle niya. So ang gamit namin, kung nung gamit niya pa,
yung spark plug niya na stock. So nasa below ano siya eh, nasa below 1,400. So yun, kapag ganun kasi mababa ang idle speed ng isang motor, ang nagiging cost nun, maaaring nakakatipid ka sa gasolina, pero nasisira naman o nagkakaroon ka naman ng issue o ng problema sa tensioner ng makina mo. So ganun ang nagiging ganun ang mangyayari mga dre kapag mababa ang minor o yung idle speed. So mas maganda kung ang tamang idle speed ng isang motorsiklo ay nasa pagitan ng so nasa pagitan siya ng 1,400 up to 1,600. So nung pinalitan namin yung spark plug niya ng split fire na spark plug, ayun, visible naman, di ba, sa video na tumaas talaga yung RPM. So kapag ganon, yung spark plug kasi syempre hindi na ganun kalakas yung kuryente lumalabas. So kapag hindi sapat yung kuryente yung lumalabas na sa spark plug mo, yung pagsabog ng fumes, yung fumes na gasoline fumes yung sa gas chamber, hindi napapasabog na maayos o ng optimal na kuryente ng spark plug. Kaya yung performance ng motor either lumalamya or meron pang ibang side effect. Kaya gaya na sabi ko dun sa mga previous vlogs ko mga dre, ang best performance ng spark plug ay nasa hanggang ano lang pala, ay hanggang 8,000 mileage lang. So yun mga dre. So gusto mong palitan na, it's up to you. Kung gusto mong mas ma-prolong yung buhay ng makina ng motor mo o hindi, tsaka nung ibang pyesa, di ba, na collected doon sa performance ng spark plug. Pero para sa akin, siyempre dahil mahal ko yung motor ko at saka hindi biro ang presyo ng motor, bakit hindi ko na lang alagaan mabuti, di ba? Para mas matagal ko siyang mapakinabangan kaysa naman yung sa nagtitipid ko sa una, pero yung paggamit o yung servisyo ng motor na binili mo para sa'yo hindi naman na ganun katagal yung itatagal, di ba? So, nasa sa inyo na mga dre, kayo na lang magtimbang. Pero para sa akin, siyempre sundin natin kung ano yung nararapat. So that's pretty much it for this vlog mga dre. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa pagsuporta sa vlog ko. See you on my next one. Yes, rock and roll.